Paano kung sabihin ko sa inyo na lahat ng alam natin, lahat ng itinuro sa atin ng simbahan tungkol sa kung sino ang demonyo, ay mali pala? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga aral ni Narciso Olalo, isang tao na ang mga paniniwala ay talagang direktang hinahamon ang pundasyon ng ating tradisyonal na pananampalataya. At dito mismo nagsisimula ang lahat. Sa isang simpleng pangungusap, kinuwestiyon niya ang isang paniniwalang libu-libong taon nang tinatanggap natin. Ang tanong niya, simple lang, pero ang bigat. Sino nga ba sa atin ang nakakakita ng demonyo? Isang tanong na talagang magpapaisip sa'yo. So para mas maintindihan natin kung saan siya nanggagaling, dadaanan natin ang mga pangunahing punto niya. Una, sino nga ba talaga ang tunay na demonyo ayon sa kanya? Pangalawa, maisilbi ba talaga ang mga dasal natin? Pangatlo, sino yung mga tinutukoy niyang huwad na propeta? At syempre, saan daw ba nagmula itong calling niya mula sa Diyos? Okay, simulan natin sa pinaka-controversial na turo niya. Kasi para kay Olalo, ang demonyo hindi yan espiritu. Kung hindi espiritu, ano o sino? Dito nyo makikita kung gaano kalaki ang pinagkaiba. Sa kaliwa, yung nakapagisnan na natin, ang demonyo ay isang masamang espiritu. Pero sa kanan, ayon kay Olalo, ang demonyo ay tao. Isipin nyo, ang simpleng pagbabagong yan, binabago niya ang lahat ng pagtingin natin sa konsepto ng kasamaan. At yung lohika niya, ganito lang kasimple. Sabi niya, pag ang pari o pastor daw ay nagsisermon laban sa demonyo, sino ba ang kaharap nila? Di ba mga tao? Ang kongregasyon? Kaya para sa kanya, ang direktang ibig sabihin nun, yung mga tao mismo ang tinutukoy na demonyo. Grabe, no? Isang napakasimpleng obserbasyon na may napakabigat na konklusyon. Sige, kung nabago na niya ang pananaw natin sa demonyo, paano na niya tinitignan yung isa sa mga pinakapersonal na gawarin natin sa pananampalataya, ang pagdarasal? Para kay Olalo, malinaw ang pagkakaiba. Yung panalangin daw para sa ibang tao, yung mga sinasabi nating ipagdarasal kita, wala raw yan. Sabi niya, ang tanging dasal lang na may tunay na kapangyarihan ay yung personal mo. Yung ikaw mismo, para sa sarili mo, ang direktang nakikipag-usap sa Diyos. At ito yung pinakamatindi, lalo na pagdating sa dasal para sa mga yumao na. Ang paniniwala niya ganito yan, sa sandaling mamatay ang isang tao, boom, hinuhusgahan na agad siya ng Diyos. At yung hatol na yun, pinal na. Ibig sabihin, kahit anong dasal o misa pa ang ialay natin, wala na raw itong epekto. At ito yung malaking tanong na binabato niya sa lahat. Sabi niya, kung talagang makapangyarihan yung sama-samang pagdarasal na itinuturo sa atin, bakit daw parang lalong lumalala ang mga problema ng mundo? Bakit andyan pa rin ang korupsyon at krimen? Para sa kanya, ito na yung patunay na hindi talaga gumagana ang mga dasal na yon. So kung ang mga dasal na itinuturo sa simbahan ay wala palang bisa, di ano ngayong ang tawag ni Olalo sa mga nagtuturo nito? Dito na niya diretsahang tinawag ang mga pari at pastor bilang mga huwad na propeta. Ayon kay Olalo, sila raw ang mga tunay na huwad na propeta. Ang mga akusasyon niya, nagtuturo sila ng kasinungalingan, kumukolekta ng pera gamit ang pangalan ng Diyos at nagpapanggap na may kapangyarihan kahit wala naman. At naniniwala siya na ang dahilan kung bakit siya tinatawag na false prophet dahil natatakot sila na mawala ang mga donasyon na bumubuhay sa kanila. Okay, so kung sila raw ang huwad, ano naman ang nagbibigay sa kanya ng otoridad na magsalita? Dito na pumapasok yung sinasabi niyang direktang koneksyon niya sa Diyos. Hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o mensahero. Sabi niya, tinanong niya raw mismo ang Diyos at ang sagot sa kanya ay, "The name I call you is calling." Ang tawag daw sa kanya ay calling. Ito mismo ang pangalan ng misyon niya, para maging direktang linya ng mensahe ng Diyos. At kasama raw nitong calling ay isang bagay na tinatawag niyang power of mind. Isa raw itong regalo mula sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpagaling gamit lang ang boses niya. Para sa kanya, ito yung patunay na totoo ang mga sinasabi niya dahil ang Diyos mismo ang kumikilos sa pamamagitan niya. At para mas malinaw pa, ito pa raw ang sinabi mismo ng Diyos sa kanya, "Ikaw ang gumagamot, pero ako ang nagpapagaling." So, nililinaw niya na siya ay instrumento lamang. Si Olalo ang gumagawa, pero ang Diyos ang may kapangyarihan. Sa huli, lahat ng mga turo ni Olalo ay nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong. Kapag nagbanggaan ang daan-daang taon ng tradisyon at isang ganito kabagong mensahe na sumasalungat sa lahat ng alam mo, paano ka pipili? Paano mo titimbangin ang iyong pananampalataya?
Iyan ang tanong na iniiwan natin para pag-isipan ninyo.